Nandito ako ngayon sa store namin. Actually, pag-iising ko lang. So, kasi late na kami nagsasara. Sa ngayon, naghintay pa ako ng delivery ng pizza namin. So, dito lang ako. Habang naghihintay, yan. Nababaliw na akong kaayos sa mga cellphone. Coffee, tubig. Bali, nag-ayos ako ng pilay. Ito yung bali lang unang video ko na ilalagay ko sa YT. And, wala lang. Gusto ko lang mag-share. Gusto ko lang din pakita sa inyo yung buhay namin, araw-araw. Pagiging masaya, tsaka pagiging malungkot. Ups and downs namin. So, bago ang lahat, tutur ko kayo dito sa tindahan kung anong tinitinda namin. Okay? Tara na! So, ito yung... Opo, wait lang, anak. Ito yung pinaka-oven namin sa pizza. Nagtitinda kami dati dito ng mga silog. Kaso lang, sa sobrang init, hininto muna namin kasi mahirap kasi pag sobrang init. And kulang pa din kami kasi sa gamit. So, bali, ngayon, pizza muna kami. Nag-franchise ako ng pizza. And then, pinush na namin uli yung sisig. Tsaka, may lapas bachoy. Ito yung pinaka-istante ng pizza. Pinakabukas. Yan. Ito yung product namin. Tapos, yan. Medyo magulo. Kasi pagbubukas pa lang. Tapos, yan yung lutuan ng sisig. So, nagtitinda kami ng commercialized sisig. Bali, ang ginagawa namin, binabagnet muna namin yung babo, especially yung mascara talaga. Yun talagang ano namin. So, kung kayo guys, gusto nyong magtayo ng franchise ng sisig, actually, masarap yung sisig namin kasi personalize namin yung sauce namin. Lahat, kami ang nag-aano. Yun nga lang, commercialized way nga lang siya. Tapos, dito yung lutuan namin. Ito yung mga lutuan ng sabaw. So, yung lutuan namin, ang ginawa ni Happy para mayroong extension. Bumili lang siya ng, ano yung ginagamit, yung parang connector ng main na gasol, tsaka yung extension na dalawa. So, ito yung dalawa. Ito yung sabaw ng lapas bachoy. Yan, mainit-inita. If you're wondering kung ano po yung lapas bachoy, ito po yung authentic dish ng mga Ilonggo. So, it originates in Lapas. Kaya, tinawag na lapas bachoy. By the way, ang hobby ko, ang mom and dad ko, both Ilonggo. So, pure blood Ilonggo. Ayun. Tapos, ito yung mga banderitas keme-keme namin. Yan. Later on, papakita ko sa inyo kung paano yung pagluto nung sisig. Tapos, yan ang baby ko. Pinangalan namin sa kanya kasi according to the Feng Shui, kailangan yung pinakabunso ang papangalanan. So, ito yung franchise namin ng pizza. Yan yung mga price niya. Yan. So, pangalan ng Chacha. Tapos, ang kasunod Dwayne. Ito. Yan yung tindahan. Hi, baby! Say hi. Say hi na. I love you. Ayan po ang baby ko, si Dwayne. Oo. Pinapakilala niya sa inyo si Natsu. Say hi. Baby, say hi. I love you. I love you. I love you na. Okay. Sige, diyan ka lang, So, yan. Since naikot na natin yung tindahan, lalabas tayo para para makita ninyo lahat. So, yan, maliit lang kasi yung tindahan nagtitinda rin kami ng tube ice kasi malakas ang tube ice dito sa amin. So, ganyan ang itsura niya. Yan. Tapos, ito yung mga price namin. Hindi pa ako masyadong naglalagay ng mga kung anik-anik kasi baka mamaya sitayin naman kami agad ng BIR. Well, okay lang naman kung talagang
boom na talaga yung business. So ngayon, started pa lang kami, kaya ganyan lang muna yung style niya. Tsaka, out of the budget kasi marami pang pinaparal. Tapos ito yung, ano ba yung last week, last month ata, napikian na kami ng pera sa pizza. Yan. So, yung mga nag-business, beware kayo sa mga fake na pera kasi sayang naman, lahat ng tutubuin mo mapupunta na lang sa sinusukli mo sa fake na pera. So, yan yung pinaka-view namin. Yan. Meron kaming salamin. Fountain yan actually. Tapos ito, yan, yung mga pungsoy-pungsoy and also yung Santo Niño naming gala. Yan. Amen. Amen. So, punta tayo sa harapan para makita ninyo lalo. Nasa main road kami. Ito yung pinakakanto ng Eusebio tsaka Sandoval. So, ito yung pinaka-full. Ang hirap kasi nasa tawid ako eh. Sa kalsada na ako. Tapos ito yung pinaka-banderitas namin. Yan. So, gumawa pa ako ng isa pang listahan. Yan. So, yun. Sana makita ninyo maging okay lahat. Later on, mapakita ko sa inyo kung paano kami magluto ng sisig. Ha? O, sige na. Later na lang kasi masyado nang matating araw. Yan na. Yung mga chubays namin. Tapos nakapit-bahay and everything. Yan. Medyo hindi pa nga masyadong maayos yung tindahan. Pero okay lang. Meron pa rin naman pumapasok na customer. Tapos pakita ko sa inyo yung mga in case na gusto nyo pumunta dito, mapakita ko sa inyo kung ano yung pinaka-landmarks ng bahay namin. O kaya ng store. Yan. So, sa harapan kami ng Generics Pharmacy. Tapos, basta main road kami. Okay? So, later na lang po, pakita ko sa inyo kung paano yung paggawa ng sisig. Bye-bye! Ayan, so, ganito yung process ng paggawa ng commercialized sisig. Bali, may order sa amin, may customer kami ngayon. Tapos, papakita ko sa inyo kung paano lutuin dito sa amin. Okay? Na. Yan. Kasi Pakundo. Ito yung commercialized sisig. Mix na siya. Sibuyas, tapos sili, yung siling labuyo, tapos baboy. Yan, per order namin, it costs 50 pesos. So, yung toyo namin na ginagamit, ito, yan, ang ginagamit namin na yan, bali, na siya, tawag nito, mix na siya, kami na yung mismo nagtitimpla, so, meron kami mga secret recipe para maging masarap yung sisig namin. So, kailangan maingay. The more maingay, the more na masarap. Sabi tayo. Yan, ganyan yung itsura niya. Sarap, diba? Tapos, nalagay namin sa baby what? No. Nalagay namin sa styro together ng kalamansi tsaka siling labuyo kasi maraming gustong maanghang. Ulam na siya, pwedeng pang ulam, pwedeng pang pulutan. What makialam? Baby, painitin mo yung para mag-sizzling para makita nila. So, meron kami ngayong 4 na order. Naguluhan na ako. Yan. Tapos mamaya mo nabuhusan ng toyo. Ganito yung itsura niya sa labas. Kasi merong salamin. So, para malinis, tingnan, hindi papasok yung mga dumi. Kaya ganyan ginagawa namin. Naka-salamin to actually. Salamin. Tapos salamin din sa likod. Yan. Malapit-lapit lang kayo, maaamoy ninyo yung sisig.
Later on, makikita ninyo yung lapas batchoy kung paano siya. Yan na po yung process namin ng sizzling crispy sisig. Later on, papakita ko sa inyo kung paano yung lapas batchoy. Hi! So, andito na yung delivery ng pizza sa amin. Bali, kanina pa akong 9 o'clock. Almost 10. Nag-text. Tapos ngayon lang siya dumating. So, yun, usually ganun ang nangyayari. Marami kasi sigurong mo-order o kaya marami sigurong franchise na dinideliveran. Kaya minsan matagal talaga. Minsan matagal, minsan mabilis naman. Yan, so, tingnan natin. Yan. Ito na yung mga pizza dinideliver sa amin. Bali, ang gagawin na lang namin, i-oven namin siya para preheated na siya. So, hi Manong! Yan, siyang nagde-deliver sa amin. So, yun yung mga in-order namin. Usually, mga 60 bucks to 80 bucks kapag every Saturday at saka Sunday, saka salary day, expect nyo na marami kaming na-order na pizza box, almost 100. Pero pagka weekday, siguro nasa 30 to 40 bucks na kami. Depende sa dami ng tao, ng customer pala. Yan na yung pizza. Lalabas ako para makita ninyo. 43. Yan. So, may mga different flavors yan na para okay na siya. So, later on, papakita ko sa inyo yung lapas batchoy naman para, hintayin lang natin na merong mag-order para makita niyo yung pinaka, ba yun? Basta pinaka-itsura nung batchoy kung sakasakaling man na may umorder. So, mamaya uli. Bye-bye! Hi! Ayun, after nung delivery, papasok na namin siya diretso sa Dante. Yan. So, ganyan siya lagi. Wait lang ha. Papasok ko lang sa isa. Ano to, B? Beef? Pepperoni. Yan. Ano ba? Hindi nga siguro pepperoni. Bacon. Yan, may customer. Ano yan, te? Ayun, sinasalansan ko siya lahat ng, as you can see, yung pepperoni nasa baba, yung mga bacon, sinasalansan ko yun, naayos ko yan isa-isa para kapag merong umorder, alam na agad kung ano yung kukunin para hindi magulo. So, kapag dating sa mga ganyan, akong nag-organize, ako laging nag-aayos yan kasi mahirap mag-ayos kapag ang lalaki. So, usually, pag mga pagdating sa paglinis-linis, pag-ayos-ayos, akong gumagawa niyan. So, ito ang Hawaiian. Afterwards, yung ham and cheese na. So, mamaya na lang uli. Papakita ko sa inyo yung may ham and cheese. May order ng ham and cheese. Tingnan ninyo. Si Pakundo, yan ang ham and cheese nila, oh. Yan. Baby. Parang baliw lang. Baby kong isa. Hi. Tabi, oh.
Yan, lagi niyang bit-bit si Natsu, mahal na mahal niya. Yan ang tagigising niya. Every morning, pagkagising niya, yan ang hahawakan niya. Si Shih Tzu. Tsaka meron kaming isang Roti! Baby! Come! Yan si Roti. Ano siya? German Pinscher siya. So, yan ang lagi niyang mga kalaro. Yun. So, mamaya na lang uli. Dadaling ko uli kayo sa ng batchoy. Okay? Bye-bye! Ayan, katatapos lang maligo. Hapon na, habang naghihintay kami ng customer, naliligo na ako pagdating ng hapon. Tapos, share ko lang yung mga routine ko pag naliligo ako. Every other day, gumagamit ako ng calamansi. Tapos, nililip ko muna siya for 5 minutes or 3 to 5 minutes kapag para lumambot yung skin ko, tsaka at the same time, pumutoy na rin. Parang, kung hindi ko man siya ganun napapamper ng gusto, at least meron pa rin akong nailalagay na vitamins for the skin. So, every other day yung ginagawa ko. And, wala akong ibang nilalagay sa mukha, maliban sa Olay. Hindi ako gumagamit ng ibang, maliban sa Olay. So, yun lang, everyday routine ko. Tapos, lotion lang, yun lang, ganun lang. Ang hirap kasi na araw-araw, kailangan mag-makeup ka, i-maintain mo. Although nag-makeup ako, tapos kapag halis ako, yun, ganun lang. And, ano pa ba? Kasi yun yung laging kong gawa. Alam mo na, nung kasing nasa Korea ako, nababaran ako ng makeup. Araw-araw, halos gabi-gabi. Pag, super makeup ang lola mo, kaya ngayon habang hindi pa ako bumabalik sa banda o kaya nandito lang muna ako sa bahay, yun lang muna, losyang mo, pero maganda pa din. Ayun, sige lad, mamaya na lang uli tapos papakita ko sa inyo yung hanggang mamayang gabi kung ano yung gagawin namin sa buong araw na to. Yun, bye! Dahil nagutom si Dwayne, nagluto ko siya ng pansit canton. Kasi minsan maarte. Si Dwayne yung baby ko. Pag nagluto ko ng pansit canton, laging nilalagyan ko ng sabaw. Para, hindi masyadong mabetchin. Ganyan ako magluto sa kanya ng pansit canton. Medyo may sauce para hindi mabetchin kasi hindi advisable kasi ang noodles na mahirap matunaw ang noodles sa katawan ng tao kasi wax to and it takes 2 days, 3 days para matunaw niya yun talaga sa digestion natin. So, ganyan ginagawa ko. Saka once in a blue moon ko lang siya pakainin ng mga noodles kasi nga hindi nga healthy. Pero pag mga bigla-biglaan yan, noodles lang ang katapat. Later na lang ulit. Bye-bye! Yan, luto ng pansit canton ni Dwayne. Meron siyang sabaw para medyo sauce. Gusto mo ng rice? Rice? Talaga? Daddy! Natanak si Daddy! Kakain ka sa Jollibee? Natanak si Daddy! Ako si Daddy! Sabi mo muna sa kanila, hello po. Hello po! Ay, kailangan may wave. Hello po. Hi. Sino yun? Ha? Sino yun? Yung mga taga YouTube. Opo, yung manunod sa'yo. Say hi na. Flying kiss mo sila. Bye. Ingat. Gusto mo ba ng rice? Gusto ko ay. Okay. Pag tinanong ka ni teacher, what is your name? Janet. Hi. Dane? Bye. Dane? Bye. Hindi. Dwayne? Bye. Joseph? B? Bye. I am? And Do? Ito. Very good.
sige na, babay na. Later na naman uli. Yay na. Okay. Mama. Yan na ang pansit canton at rice ni Dwayne. Yay! Mama. Opo. O, sige na, kakain ka na. Dito. Dito mo dito dito. O, sige, gusto mo dyan? Gusto ko dyan. O, sige. Mama, maya isa. Mamaya ang isa? Mama. O, sige po. Ayun, pag nagme-merienda siya, minsan, tinapay o kaya, hindi siya bigyan ng biscuit o kaya, pagka, gusto ko kasi masanay siya ng kanin lang lagi. Para hindi junk food. Sa tuwing magugutom siya, hotdog, rice, itlog, rice, o kaya kanin, gulay yan, kalabasa. Yun yung usually na napakain ko sa kanya. Pag minsan, pritong isda, ganun. Pero hindi naman siya masyadong choosy. Maano naman siya sa rice. Mamaya ulit. Dwayne, masarap? Masarap ba? Very good. Sarap. Yan, kumakain siya talagang. As in, bongga siya kumain. Tapos matubig pa siya. Yan, ganyan. Lagi. Tapos tuwing kakain siya, kailangan meron akong tubig na nakaano para nagtutubig lang siya. Ay, wag, be. Kain ka na. Diba? Bongga siya kumain. Kumakain na siya mag-isa and 2 years old pa lang yan. So, tinitrain ko na siya sa mga ganyan-ganyan. Ang problema nga lang, ang hirap niya i-train sa pagdating sa pupupo na siya. Talagang mukhang grabing hirap papupuin, lalo na pag bumili kami ng potty trainer. Pero ayaw niya yun. Kaya, kailangan pag pupupo siya, nagda-diaper siya. Yun lang mahirap. So, mahal siya pag pumupupo. Then, kain tayo guys. Yung ulam ko, munggo na may kalabasa, tsaka alugbati. Diba? Tapos, ang pinaka-toppings niya, chicharon. Yun. Yun lang, usual eating namin dalawa. Pag sinasabayan ko siyang kumain. So, mamaya ulit. Mamaya po ulit. Opo. Mamaya daw ulit. Bye-bye. Hi, gabi na. 6:20 na. Ito si Happy. Pinakausap niya yung yung nangangalakal na mahilig siya makipag-friendship sa mga nangangalakal. Pero okay lang, mabait naman sila. Nga lang kasi minsan pag tinitingnan ko sila, parang wala, hindi sila normal. Pero mabait naman. Bernard! Kamusta ka naman? Sige na pinipicturan. Hi, kadali! Nard! Bibigyan ka ni kuya mo ng kalakal. Bibigyan ka ni kuya mo ng kalakal. Oo nga po, yung picture natin. Huwag na kasi magpalakad-lakad kung saan-saan. Opo. Ha? Hi ka, nagpa-vlog ako eh. Kaway ka lang. Kaway ka lang. Kaway ka lang, gaganyan ka lang oh. Ayan, yung mga naiipon namin. Bi, patingin nga. Bi, patingin nga. Patingin muna. Yan, yung mga naiipon naming plastic bottles. Yan. Ibigay na lang namin sa kanya. Oo. Para pantulong sa family nila. Para may makain. Saan mo dadalhin yan? Ha? Magkano mo mabibenta yan? Pero sa tingin mo, nasa 15 pesos lang yan? Pero kasama sa nagibenta na yan. 15 pesos lang yan? Bakit ganun ang mura?
mayaman, pero pagka may time na dapat tumulong na lang kami. Ganun lang. But, mamaya na uli, may umorder ng pizza. Bye-bye! Mamaya uli. Pang isang dumating. Dali lang. Ito naman, buwan-buwan, hindi, taon-taon, nanganganak. Ito naman siya. Hoy! Hello ka naman! Dali! Hello ka naman! Ano na naman dala-dala mo? Ang anak ko, tsaka mga meras, paninda. Paninda mong sinelas? Ayan. Tapos yung baby niya, ano nga yung sakit ng baby mo? Global Development Delay. Ayan, may sakit na global development delay. Bali, pumupunta-punta siya rito twice a week. Yun. Dito rin sila pagka ano, dito rin sila lumalabang. Ayan. Etong inaanak ko sa anak niya. Ito ba yan? Kita, no? Yan yung panganay. Yan. Pangalan sa Elaine. Pag-alagala kasi, taon-taon nanganganak. Buntis na naman siya ngayon, actually. Sige na, mamaya ulit. Bye-bye. Yan, ganyan na. Ganyan ang itsura ng tindahan pag nililinis ko. So, lahat yan. Talagang nililinis ko yan. Ayoko nang merong matitirang ano. Bubuhusan ko sa ano. Yan. Lilinisin ko na yan ganyan. Mas mamaya, papakita ko sa inyo pag nalinis na siya. Okay? Bye! Yan. Tapos na akong mag-linis. Diba? Makintab na yung floor namin. Nakaayos na lahat. Yan. Tapos na ako maglinis ng store. And then, magsasara na lang kami ng gate. Yan. Kabilang gate. Para matutulog na kami. Mag-wash din muna, tapos matutulog. Usually, araw-araw, hati kasi kami ni Habi ng, ng gawain. Basta, pag sa umaga, siya yung naluluto, basta siya yung nag-aayos lahat. Lahat yun, aayusin niya yun. Tapos, ang trabaho ko naman dito ako sa store. So, bali ako yung nag-audit lahat. Nag-audit, ikala mo accountant. Ayun, basta ako yung, kung ano yung pumapasok sa loob ng tindahan, saka yung nilalabas. Meron ako niyang mga listahan. Meron akong ginagawa ng listahan. Tapos, pinabukasan kung ano yung ima-market o kaya kung ano yung kulang sa tindahan, kulang sa store. Yun yung sinusulat ko, and then si Habi ang gagawa nun. Pag sa loob ng kitchen, si Habi yun. Pag dito sa tindahan, ako yun. So, pagdating sa para hindi kami mag-away, pagdating sa kitaan yan, may bibiling tube ay, saglit lang. Be! Yellow! So, pagdating, para hindi kami mag-away kasi minsan, hindi naman maalis yung may mag-aaway. May mag-aaway sa mag-asawa. Kaso lang, para meron kaming ginagawa na para hindi kami mag-away dahil lang sa ganung bagay. Nag-half kami, nag-meet kami halfway. So, yung sisig at saka lapas patchoy, siya yung pinag-handle ko noon, ng mga pera noon. Sa pizza, ako, kasi in-order ko lang naman yan, kasi ni-deliver lang naman dito. So, kung merong mga ayusing ingredients, ako na yung nagsusulat mo. Tapos siya na nag-market. Yun. Ito lang kami yung dalawa. Para parehas kaming may gawa, saka parehas kaming isip. Parehas kaming sasakit ang ulo. Hati-hati na lang. Ayun. Anyways, ito nga pala si Pauline. Yan ang panganay ko. Diba? Ang haba ng baba. Siya ang aking panganay. Tapos si Dwayne, yung maliit ko, yun yung bunso. So, 15 years ang agwat nila. Mag-hi ka, be! Diba? Mongoloid lang si Pauline. Anyways, magsasara na kami, guys. Maraming salamat sa panonood and